This is iPhone 8 Plus, a September 2017 flagship phone at ngayong 2024, pwede pa bang gamitin ng almost 7 years old phone na to? Let's find out. Last year, naka-review na ako ng iPhone 8 Plus at ang ganda pa rin niyang gamitin. Ngayon, itatakal naman natin ang mga limitations ng phone na to dahil nga nagbago na ang preference ng tao. Madami ng mura at magandang specs at i-check natin kung valid pa ba ang price nito as a second-hand phone. Una, kung mapapansin nyo, this is just a 5.5 inches 1080p Retina display. During its release, malaki at malapad ang 5.5 inches. Ngayon, pahabaan ng labanan dahil sa 18:9 aspect ratio na mas handy sa kamay at mas immersive sa media consumption. Sa camera naman, meron itong 7MP front camera and dual 12MP rear camera setup. At alam naman nating lahat na maganda ang quality ng photos na pinuproduce ng iPhone. Dahil bukod sa mabilis ang shot, sobrang reliable din ang camera sa consistency. Pero napansin ko na pixelated na ang mga picture compare sa ibang may mas mataas na megapixel phone today. Sa software update naman, naka-iOS 16.7.4 na ito, which is sagad na sa update dahil nga sa hardware limitations. Pero smooth pa rin gamitin sa mga normal tasks. Now, let's talk about performance. Una, meron po itong A11 Bionic chipset at 3GB of RAM. Wala akong naging problema sa games, performer din ang chipset na to, pero ibang usapan sa multitasking dahil nga 3GB of RAM lang ito. Nag-auto-refresh ang mga recent app na ginagamit mo, so hassle pagpapalit-palit ka ng apps, lalo sa games. The battery is not that friendly. Mabilis malobat lalo kung pinupush mo yung phone. Around 5 to 6 hours ko siya nagagamit sa Wi-Fi and maximum of 3 hours naman pag sa data. Depende sa ginagawa ko sa phone. Ang final thoughts ko, kung mabibili mo to ng around 6,000 pesos, panalo ka. Dahil kung simple ka lang gumamit at gusto mo ng consistent result sa camera, panalo ka dito. Pero if above 9,000 ang budget mo, kindly go for XR, XS Max, and iPhone 11. Kasi ang maganda doon, mas mataas ang overall performance at camera. Mas magagamit mo pa rin ng mas matagal dahil may software support pa rin until next year. Pero kung gusto mo talaga ng iPhone 8 series dahil mas handy and functional, kindly go for iPhone SE 3rd generation of 2022. Since same lang din sila ng overall specs at para ka na rin naka-iPhone 14 using that phone dahil sa A15 Bionic chipset. Salamat sa panonood and follow me for more videos.